Bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay manalangin. Let us bow our heads and close our eyes. Hallelujah. Panginoon, sa umaga pong to, narito po kami muli para sa gawain ito. At ikaw lang po, O Diyos, ang siyang manguna, Panginoon, sa bawat isa sa amin, maging sa akin, Panginoon. Ikaw po, O Lord, ang aming itinataas sa gawain ito at wala na pong iba. Hayaan mo, Lord, na sa aking pong pagmemensahe ngayong umaga ay patuloy naming namnamin ang tunay na kahulugan ng panalangin. Maraming po salamat, Lord, at patuloy kong dinideclare sa oras na ito that Jesus Christ is Lord over this church. I declare that Jesus Christ is Lord over our lives and families. Lord, maraming salamat po sa iyo na walang plano at gawa ng kaaway na makapananaig sa iglesyang to at sa buhay ng bawat pamilyang naririto. Maraming po salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, ang topic po natin is about prayer. Ano po? Ito po ay huling aklat ng Santiago na kung saan ito ay chapter 5 verse 13 hanggang 20. Kaya patuloy nating tatalakayin kung ano po ang mabisang panalangin na nauugnay dito po sa Santiago. Sabi po dyan sa Santiago chapter 5 verse 13, is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. Meron ba sa inyong nagdurusa? Manalangin siya. Mayroon bang masaya? Umawit siya ng papuri. Dito po sa ating buhay na kung saan ay tayo po ay patuloy na naglalakbay lamang dito sa mundong to. Sapagkat ang ating tunay na residente ay hindi po dito, kundi sa kaharian ng Diyos. Sabi po dyan, ano po? Sa verse 15 at 16, and the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise him up if he has sinned. He will be forgiven. Verse 16, therefore, confess your sins to each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Verse 17, Elijah was a man just like us. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Si Elias ay isang taong may likas na gaya ng sa atin, at siya'y taimtim na nalangin upang huwag umulan at hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Verse 18, again he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops. Verse 19, my brothers, if one of you should wander from the truth, and someone should bring him back, remember this. Verse 20, whoever turns a sinner from the error of his way will save him from the death and cover a multitude of sins. So, sabi po dyan in the book of James, prayer is certainly a high and holy privilege to think as God's children. So ito po yung binabanggit ni Santiago patungkol sa prayer. It's certainly a high and holy privilege. Para po tayo ay makalapit sa Kanya ng freely. We can come freely and boldly to His throne and share with Him our needs. The mature Christian is a powerful in the troubles of life. Instead of complaining about his situation, he talks to God about it.
and God hears and answers his prayer. Taking it to the Lord in prayer is certainly a mark of spiritual maturity. So, dito po sa section na to, James encouraged us to pray by describing 4 situations in which God answers prayer. Number 1 is praying for the suffering. Number 2 is praying for the sick. Prayer for the nation, number 3. And number 4 is prayer for straying. Dito po natin maunawaan sa ating uumpisahan sa James chapter 5 verse 13. Ang sabi po diyan, kung tayo man ay pinagdadaan ng paghihirap, pasanin sa buhay, pagsubok, kabigatan sa ating mga buhay, ang unang dapat gawin ay manalangin. Hindi tayo pupunta sa mga tao agad na sasabihin natin kung ano yung ating pinagdadaanan o kabigatan. Kundi, ang unang lapit natin ay sa Diyos muna. Dahil kasi, ang Diyos ay alam kung ano ang nangyayari sa ating mga buhay. At dahil nakikita ng Diyos, nase-search niya, pagdilat ng mga mata niya, yung laman ng ating heart. Ano po? Kasi, kung tayo ay may pinagdadaanan, ibig sabihin lang nun ay, meron din tayong pagsubok. At ang bawat tao talaga ay daranas ng pagsubok. Ano po? Sa mga naunang tao sa atin, sa Old Testament at saka sa New, marami doon na nagkaroon ng pagsubok sa mga buhay. Pero sabi diyan sa Corinthian na walang pagsubok na hindi napagtagumpayan ng mga Kristiyano. Kasi bibigyan tayo ng Diyos upang ito ay ating mapagtagumpayan. Kaya kung tayo may pagdurusa, may mga problemang mabigat, walang pambayad sa bahay, walang pambayad sa kuryente, sa tubig, wala tayong makain. Alam po ninyo, naalala ko tuloy yung si Pastor Cesar. Nagkwento siya noon sa amin na siya din naman ang tawa ng tawa. Na wala silang ulam. May pusa, kasalubong niya, may hila-hilang daing sa karsada. Ang sabi niya, ang galing naman ni Lord, tinugon agad yung prayer ko. Dinala ng pusa ito para makita ko sa karsada. At meron kaming maulam. So, natawa kami nung ikuwento niya sa amin yun. So, yun yung isang patotoo sa amin ni Pastor Cesar Principe. Ano po? Sabi po dyan, but prayer can also give us the grace we need to endure troubles. Kung kaya nating magtiis, hindi tayo bibigyan din ng Diyos na pagsubok na hindi natin maa-accomplish. God's perfect will. God can transform troubles into triumph. He giveth more grace. Paul prayed that God might change his circumstances. But instead, God gave Paul the grace he needed to turn his weakness into strength. Dito, prayer ni Paul, no? Na ang God ay mabago yung kanyang, gusto niya mabago. God might change his circumstances, yung kanyang kalagayan. But instead, God gave Paul the grace he needed to turn his weakness into strength. So, napakaganda po nito. James indicated that everybody does not go through troubles at the same time. Dito sinasabi na tinuturo ni James indicated, that everybody does not go through troubles at the same time. Is any merry? Meron bang masaya? Let's sing psalms. God balances our lives and gives us hours of suffering and days of
singing. So, sa atin po na bilang mga matured Christian, knows how to sing while he is suffering. God is able to give songs in the night. He did this for Paul and Silas when they were suffering in the Philippian jail. Ano pong nangyari sa kanila? And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God. Kasi po, si Paul at saka si Silas, sila ay hinuli. Ang kanilang kasalanan ay nangangaral sila. Hinuli sila ng mga matataas na na mga pariseo. At silang dalawa ay ikinulong sa kaduluduluhan ng kulungan at pahigpit na sinabi sa mga bantay na bantayan silang mabuti. No? But, nung nandun na nga sila sa kulungan, sabi diyan sa Job 35:10, but no one says, where is God, my maker, who gives songs in the night? Sabi diyan, sabi sa Tagalog, ngunit walang nagsasabing, nasaan ang Diyos, na sa akin ay lumalang, na siyang nagbibigay ng awit sa kinagabihan. Alam po ninyo, ang ganda po nung nangyari dito, between Pablo and Silas, nung sila ay nakakulong. Sa Acts 16, verse 25 hanggang 26. Sabi po dyan, si Pablo at si Silas ay hinuli dahil sila ay nangangaral ng salita ng Diyos. Si Pablo at si Silas ay nabinanggo sa Pilipos. Ngunit nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos. At sila'y pinapakinggan ng mga bilanggo. At biglang nagkaroon ng malakas na lindol. Anupat ang mga pundasyon ng bilangguan ay nayanig. Agad na nabuksan ang lahat ng mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng bawat isa. Kasi po, nung si Paul at si Silas ay ikulong, silang dalawa ay nakatanikala ang dalawang paa. So, parang kulang na lang yung bola na mabigat, na para talagang preso, na hihilahin mo. Pabigat yun, di ba? Hindi ka makahakbang. Pero sa kanila siguro walang bola. No? Nakalag ang mga tanikala ng bawat isa. So, nakalaya sila, nabuksan, nagliwanag yung bilangguan, at yung dalawang gwardiya ron ay takot na takot. Kasi mananagot sila doon sa nagpakulong sa kanila. Baka raw sila ay patayin. Magot naman si Pablo sa kanila na huwag kayong matakot. Sabi niyang ganyan. Ito yung araw na para kayo ay makaligtas din. Sabi gano'n sa kanya. So ito po yung isang napakaganda na habang sila ay nananalangin, sila rin ay umaawit. Maawit sila ng mga himno para sa Diyos. Ano po? Sa atin po, pag po tayo ba may problema, pumunta tayo sa church. At yung problema ay parang pasan mo ang daigdig, pasan mo ang mundo. Hindi mo na ba kayang magpuri para sa Diyos? Pero tingnan niyo po si Pablo at si Silas. Ano po? Sila ay nakabilanggo. At yung bilangguan na pinaglagyan sa kanila, nasa kasulok-sulukan pa. At pinababantayan silang mabuti. Pero tingnan niyo po yung prayer prayer power. Ano po? At saka nagsabay pa yung power ng pag-awit. Kaya sila ay nakalaya. Ano po? Ganda po nung nangyari kay Paul at kay Silas na naaangkop dito sa ating verse 5:13. Ano po? So, sa ating pong mga buhay ay may mga tao na hindi naman lahat ng tao ay pare-pareho. Ang puso din ng tao ay hindi pare-pareho. Maging ang kaisipan. Ang mga tao na
nasasadlak sa ganoong kalagayan, ay para bang tingin nila sa sarili nila wala silang pag-asa na. Dahil kasi nakulong sila, mahirap na para sila ay makalaya. Kahit na anong kasalanan, pumatay ka, o ano man, nagnakaw ka. So, dito, ibang klase naman ang kaso nilang dalawa. Sila ay nangangaral ng salita ng Diyos. So, kung tayo man kaya, nangangaral din sa panahon ngayon ng salita ng Diyos at uso ngayon na dapat hinuhuli tayo. Tayo ba ay maglalakas loob pang mangaral? Maglalakas loob ba tayo makulong? Sabi nga ng Biblia, no retreat, no surrender. Ano po? So, sa ating pong bilang mga matured Christian, unawain natin pong mabuti na ang mga pagsubok, ang mga problema na ating pinagdaanan at napagdaanan na ay ang katagumpayan ay sa Diyos lamang. Ito po. Yun po. At dito po sa James 5:14, ang sabi po dyan, is any one of you sick? He should call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord. May sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda ng iglesia at kanilang ipanalangin siya at sa kanilang ipanalangin, pahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. Dito po sa sitwasyong ito ng may sakit, ang sakit ay bahagi ng buhay ng tao dito sa mundo. Hakbang pananampalataya natin na tumawag sa matatanda ng iglesia. Panalangin para sa pagpapahid ng langis bilang simbolo ng pagpapagaling mula sa Diyos natin. Yung pagpapahid po ng langis ay simbolo po iyon. Simbolo ng pagpapagaling mula sa Diyos natin. Ulitin ko po. Iyon ay simbolo ng pagpapagaling mula sa Diyos natin. Pinagmula ng kagalingan ng mga may sakit ay ang pangalan ng Panginoong Yesus. Ang tanda ng langis, ang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ang kagalingan ay galing sa Panginoon. Hindi siya sa tao o sa langis. Sabi diyan, I am the Lord that healeth thee. Exodus 15, verse 26. Ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Yon ang sabi dito sa Exodus. I am the Lord that healeth thee. So, ito pong nakalagay dito, I am the Lord that healeth thee. Ito po ay isang awit. Ang umawit nito ay si Don Moen. Ano po? So, sabi po dyan, sa James 5:15, prayer for the sick. The person is sick because of sin. If he has been constantly sinning, this Corinthians 11:30 says, for cause many are weak and sickly among you, and many sleep. James has described a church member that this explains why the elders of the assembly are called. The man cannot go to church to confess his sins, so he asked the spiritual leaders to come to him. The leaders would be in charge of the discipline of the congregation. Ito po yung nauugnay dito po sa pag-describe ni James sa church member. Ano po? Ipinapaliwanag dito sa mga elders ng assembly ng iglesia natin ay tinawag that the man cannot go to church to confess his sin. So he asked the spiritual leaders to come to him. Dito po sa ating iglesia, meron po rin tayong altar call. Ano po? Kasi binabanggit dito ni James na the person is sick because of sin. Ano po?
At dito sa 1 Corinthians 11:30, dahil dito marami sa inyo mahihina at may mga sakit, at ang ilan ay namatay na. So dito, may kaugnayan na ipinapakita na ang kasalanan ay maaaring maging ugat ng karamdaman. May pag-asa ng kapatawaran at kagalingan para kagalingan sa pamamagitan ng panalangin. So yung binanggit dito ni James na the person is sick because of sin, ay maaari na ang ugat ng karamdaman ay yon ang pinanggalingan. So, yung tayo ay mayroong kasalanan. Pero may pag-asa ng kapatawaran at kagalingan sa pamamagitan ng panalangin. Kaya, sa ating pong altar call, kung tatawag po ng altar call dito sa harapan, ay pwede naman po kayong kausapin ang mga elders ng iglesia. At ipagtapat po natin kung ano yung ating kahinaan. At ang leader ng iglesia ang siyang magsasabi at ipagpe-pray. At magsasabi na bibigyan natin sila ng encouragement na yung mga ganoong mga bagay, kung anumang uri ng kasalanan yung kanilang nagawa, ay hindi natin sila pwedeng i-condemn. Kundi ang maari lang natin gawin sa kanila ay ipanalangin. Yun po ang ating malinaw na gagawin pag po tayo ay may altar call. Huwag po tayong mahiyang lumapit. Marami pong elders dito. Nakita po natin ang ating head pastor, 2 narito. Huwag po tayong mahiyang lumapit. Ipagtapat po natin kung ano yung ating karamdaman, kung ano yung ating problema. Ano po? Upang sa ganon ay marinig natin yung mga payo, advice, godly advice ng mga leaders ng church. So dito po, kaya malinaw na minsan ang sakit ay resulta ng kasalanan. Ngunit ang solusyon ay tunay at tapat na pagsisisi lamang, panalangin at paglapit sa Diyos. Yun lamang po ang resulta talagang malinaw na kasalanan. Ngunit ang solusyon ay tunay at tapat na pagsisisi lamang, panalangin at paglapit sa Diyos. Ano po? Naunawaan po ba natin? Na kung tayo may karamdaman, yung mabigat ang karamdaman, ano po? Pero kung sipon lagnat lang, pwede naman yan by Jessic. Di ba? O kaya, nag-LBM, pwede na dyan ang diatabs. Ano po? So, yun lamang pong mabibigat ang karamdaman. Pero yung mga lagnat, sipon, ubo lang. Bahala na ang luya doon. Ano po? Sabi di dyan sa John 5:14, pagkatapos ay natagpuan siya ni Jesus sa templo. At tignan mo, ikaw ay gumaling na. Huwag ka nang magkasala, baka may mangyari pa sa iyo na lalong masama. Ang kahulugan noon ay, huwag nang magkasala upang hindi bumalik ang sakit. So, huwag natin uulitin kung ano man yung mabigat na kasalanan na ginawa natin para yung ating sakit ay hindi na magbalik pa. Ano po? Kung kasalanan, baka tanungin pa natin sa sarili natin, kasalanan ba ang magsinungaling? Yes. Pero may nagsasabi pa, paano po yung white lies? Meron pang ganun tanong. Pero sabi ng Biblia, nakapaloob sa Revelation, liars go to hell. So, kaya hindi po natin dapat ugaliin na tayo ay magsinungaling. Sabihin natin ng totoo, tapatan tayo.
Ganun. Ano po? Kasi ang Diyos naman ay mapagpatawad. No? Ang Diyos naman ay mahabagin. Ano po? The person confesses his sin. The believers practice church discipline in 1 Corinthians 5. Good example nito ay si Paul uli. Paul told the believers at Corinth to dismiss the sinning member from the assembly until he repented of his sins and made things right. Therefore, belongs in James 5:16, confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. Ang dali naman din po, di po ba? Alam natin na sa John 1:9, sabi po dyan, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Ang Diyos naman natin ay tapat. Siya ay mapagpatawad. At tayo lilinisin sa lahat ng ating karumihan. James 5:16. The person is healed by the prayer of faith. The sick person, the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. So, ang panalangin na may pananampalataya ay may kapangyarihan. Hindi lang physical healing ang ibinibigay, kundi pati kapatawaran ng kasalanan. Ipinapakita nito ang Diyos ay mahabagin at mapagpatawad. The Wiersbe Bible Commentary says that the person is healed by the prayer of faith. It is not the anointing that heals, but the praying. The Greek word translated anointing is a medicinal term. It could be translated messaging. This may be an indicator that James suggests using available means for healing alone. Asking the Lord for His divine touch. Ito ay isang tagapagpahiwatig ni James tungkol doon sa tungkol dito sa sinasabi na yung healing ay hindi naman kinakailangan yung ikaw ay hindi man ang anointing ang nagpapagaling, no? But the praying, yung panalangin. At sinasabi nga rin dito, prayer of faith and the prayer offered in faith. So, pananampalataya natin at yung panalangin, magkasama sila. Ano po? So, sabi diyan, James suggests using available means for healing, asking the Lord for His divine touch. Tayo yung hihiling sa Lord sa Kanyang divine touch doon sa ating ipinagpe-pray. Ang Diyos ang kikilos. Tayo lang ang namamagitan. Tayo yung nagpe-pray. Tayo yung humihingi ng tulong sa Diyos para sa kagalingan. Ano po? Sabi diyan, God can heal with or without means. In its case, it is God who does the healing. Ano po? Hindi yung tao na nagpe-pray sa iyo ang nagpapagaling. Hindi rin yung anointing. Hindi rin yung may gift of healing. Ang tunay na nagpapagaling ay ang Diyos lamang. Ito ini-explain ni James sa according to Wiersbe Bible Commentary. Ito yung pinapaliwanag ni James, no? Sinasuggest niya using available means for healing. So, sabi din dito, Matthew 21:22, ang sabi diyan, at anumang bagay na inyong hingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin.
Pero hindi ka po pwedeng magpa-pray kung wala ka namang ah, pananampalataya sa Lord. Kasi you cannot please God without faith. Hindi magiging kalugod-lugod sa Diyos kung wala naman tayong pananampalataya sa Kanya, pero tayo lumalapit at tayo ipinagpe-pray nung namamagitan sa panalangin. Yung palang pinagpe-pray mo, hindi pa na naniniwala kay Jesus Christ. Hindi naniniwala sa Diyos Ama. Ito po ay na-experience ko mismo sa buhay ko na yung prayer of faith. Ang ginawa ko po noon na panalangin ay kahit hindi mo pa nakikita na nangyari na, kahit hindi mo pa nakikita yung hinihingi mo, pero inangkin mo na. Kaya ang prayer mo na ngayon ay naiba. Lord, thank you. Binago mo yung anak ko. Lord, thank you. Binago mo yung asawa ko. Lord, thank you. Lord, thank you. Ikaw yung nagbigay sa amin ng biyaya ng hanap buhay since 1979 hanggang ngayon. Lord, thank you. Dahil sa kabutihan mo, sa kabusilakan ng puso mo, ang lahat ng hiniling ko sa iyo ay ibinigay mo sa akin. Kailangan po lang talaga with a clean heart. Ano po? With a humble heart. Pag tayo'y lumalapit sa prayer, hindi po pwede na yung ipinagpe-pray mong mga bagay ay wala naman doon sa puso mo. Dahil kasi hindi tayo makakaligtas sa paningin ng Diyos. Kasi sinesearchlight niya ang bawat puso ng tao. Kung yung sinasabi niyang panalangin ay naroon sa puso niya. Tandaan po natin yon. Kaya po, yung pong pinagdaanan kong buhay, kaya ko po yung nalampasan because of God. Sa tulong niya. Dahil yung hiniling kong panalangin lahat ay tinugon niya at tinulungan niya ako. Yung po ang aking binabahagi sa inyo dahil iyon ay nangyaring tunay sa aking pong buhay at sa aking pamilya. Kaya hindi ko po malilimutan yung pong mga bagay na yon as long as I live. No, na ginagamit ako ng Diyos sa iglesia, inialay ko na yung buhay ko para sa Kanya. Kaya Lord, patuloy mo lamang akong sustain yung lakas ng aking mga buto at muscle, lakas ng aking internal organ, maging ang aking brain. Kasi maraming sa matatanda ngayon, ang mga sakit ay Alzheimer at dementia. Lagi ko lang hiniling ko lang yun sa Lord at ang sabi ko sa Kanya, yung buhay kong ito ay inalay ko sa iyo. Ikaw ang nakakaalam kung kailan mo ko kukunin. At ikaw din ang nakakaalam na ang sinabi ko sa iyo ay kung ako'y kukunin mo, huwag sa paraang mahihirapan yung pamilya ko sa akin. So, napakaganda po na meron po tayong tunay na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng prayer for heart. Tandaan po natin, bago tayo humarap sa Panginoon sa prayer, magpalinis po muna tayo. Lord, nakita mo, meron akong nagawa, meron akong nasabi na hindi nakalugod sa iyo. Sorry, Lord. Patawarin mo ko. Mas gusto pa ng Diyos yung ganon kaysa na hindi mo ihahayag ng ating dila. Yun ang napakaganda. Isinishare ko sa inyo kasi this is my secret to be a prayerful woman. At dito rin sa ginawa ng Diyos sa buhay ko, na minsan,
hindi niya ako iniwan at hindi rin niya ako pinabayaan. Sineshare ko ito sa inyo para na sa ganon, alam niyo kung gaano kabuti ang Diyos sa ating pong buhay. Maging tapat lamang po tayo sa Kanya. At kung tayo may mali, may karumihan, magsisi tayo. Humingi tayo ng tawad at tayo Kanyang patatawarin. Huwag natin ilihim at huwag din natin gawing latak na natenga dito sa puso natin. Pagka ganon, manghihina ang ating spiritual life. Ang lalakas ay yung physical natin ang lalakas. Kaya tayo, ang mga tao ngayon, madaling matukso sa tawag ng laman because lack of prayer. Lack of, ano ba yun? Lack ng tiwala sa Diyos. At wala ding pananampalataya. Kasi ang pananampalataya, dinescribe sa James din, di ba? Parang alon sa dagat. Alon. Yung ba, yung pananampalataya ng isang matured Christian? Di ba hindi? Ang matured Christian ay may dumating na problema, kaya mo pa rin tumayo. At hindi ka manghihina at hindi ka rin mabubuwal. Kahit na anong mga condemnation, ikaw ay kinikriticize, huwag tayong mawalan ng loob. Huwag tayong bumitaw. Kasi pag nanghina tayo at bumitaw, sayang yung salvation natin. Yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Inalay ang buhay niya, nakita natin kung paano siya nahirapan, kung paano siya nasaktan. So, ito po yung gawin lang natin yung Matthew 21:22. Kahit hindi pa rin nakikita natin na nagbago na o nandyan na yung hiningi mo, angkinin mo na, Lord, thank you. Binigay mo po sa akin to, matagal ko nang hinihintay. Angkinin mo na. Prayer acceptance mo, yung bagay na yon na hiniling mo, binigay na sa iyo. Alam po ninyo, nung yun ay gawin ko sa buhay ko, kahit na nakikita ko na hindi pa nagbabago, pero sinabi ko sa Panginoon, Lord, thank you, binago mo ang asawa ko. Binago nga. Hindi na nagluko. Huminto na. So, ito yung susi. Susi. Ito yung key para sa matagumpay na pananalangin na hinihiling natin sa Panginoon. Ito po yung masasabi sa inyo, huwag po tayo sa tao agad tatakbo. Takbo tayo sa Lord. Doon po tayo magsasalita sa harap niya. Kasi siya yung kikilos. Sabi nga, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for you. Iba ang kaparaanan ng Diyos kaysa sa kaparaanan ng mga tao. Hindi natin pwedeng pangunahan ng Diyos. Hindi rin natin siya pwede na mainip sa pagsagot sa prayer. Alam po ninyo nung mag-pray ako noon, siguro nakaraan lang ang mga 4 o 5 buwan, answer prayer po ako. That's the key. Isinishare ko po ito sa inyo kasi yun ang nangyari sa aking pong buhay. Dito po tayo sa prayer for the nation. Dito na po tayo sa prayer for the nation. Sabi po dyan, James cited Elijah as an example of a righteous man whose prayers release power. The prayer of a righteous man is powerful and effective. This background of this incident is found in 1 Kings 17 and 18. The wicked Ahab and Jezebel, his queen, had led Israel away from the Lord
and into the worship of Baal. God punished the nation by holding back the rain that they need. Ano po? Sa Deuteronomy 28:12 and 23, basahin ko na lamang yung 28 verse 12. Ito yung bunga ng pagsuway, sumpa. Ano po? Bubuksan ng Panginoon para sa iyo ang kanyang kamalig na punong-puno, ang langis upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan at upang pagpalain ang lahat mong ginagawa. Ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa at ikaw ay hindi hihiram. No po? Pero kapag blessing, ang sabi niya sa Deuteronomy 28:1, ano po? Mga pagpapala sa pagsunod, kung susundin mo ang tinig ng Panginoon mong Diyos at maingat mong gagawin ang lahat ng kanyang mga utos na aking inyuutos sa iyo sa araw na ito. Itataas ka ng Panginoong Diyos mo. Sabi sa Deuteronomy chapter 28 verse 1. Apo. Dito po ay binabanggit dito yung curse at saka po yung blessing. Kung tayo ay hindi po tayo susunod, ano po, wala tayong maaasahan na blessing. Ano po? Pero sabi nga, ang mga pagpapala sa pagsunod, kung susundin mo ang tinig ng Panginoon. So, nung time na yon ay si Elijah, then Elijah prayed in faith. For God told him he would send the rain. The word of God and prayer, for in His word, He gives us the promises that we claim when we pray. So, Elijah was not only believing in his praying, but he was persistent. He prayed again until his servant reported saw the clouds. Prayer power is the greatest power in the world today. So, dito nakita po natin na si Elijah, siya ay nanalangin ng may pananampalataya. At ito ay naranasan ng buong bansa, yung nagtagtuyot na hindi umulan ng 3 taon at kalahati. So, ito yung sinabi din si Elijah po kasi ay isang propeta. Ano po? Then Elijah challenged the priests of Baal on Mount Carmel all day long. The priests cried out to their God, but no answer. Pero tingnan po natin ang ginawa po dito ni Elias. Sa Tagalog, Elias. Sa English, Elijah ang kanyang name. No po? So dito, makikita po natin dito na ito pong ginawa ni Elijah ay ni-repair niya yung nasira na templo nila. Pinagawa niya yon at siya ay nanalangin. At ang ginawa niyang panalangin ay Elijah prayed for his nation and God answered prayer. Ang hiniling niya ay magkaroon ng palatandaan na uulan. Kasi sinabi ng Panginoon sa kanya, I will give the rain. So Elijah prayed for his nation and God answered prayer. Sa ating pong mga nangyayari sa iba't ibang bansa, lalo na noon, uso din noon ng yung nagkakaroon ng mga buhawi. Nagkakaroon ng yung mga sakit na parang yung magkakaroon ka ng mga bukol-bukol, mga piksa. Noong panahon ng Old Testament yon, sa kapanahon na ni Ahab at saka ni Jezebel.
ang Diyos kapag ka nagparusa, ay ginagawa. Kasi ang mga tao noon doon ay matitigas ang ulo. Ayaw sumunod. So dito, nung i-challenge niya yung priest sa Mount Carmel, at si Elias ay nagpunta din doon sa bundok ng Carmel. Siya ay lumuhod at nanalangin sa Diyos. He prayed na magpadala ng may ebidensya sa maliliit na ulap. And there was a great rain. No po? Humingi siya ng palatandaang ebidensya na uulan. At dito nakita natin na sinabi ni Elijah na magpadala siya ng ebidensya na uulan. At doon sa nagbabantay para tumingin ng ulap, ay sinabi nung bantay niya na inutusan niya, yung servant niya. At dumating sa kanya na nakakita na ako ng mga ulap. So, ano nangyari doon? Siya ay lumuhod at nanalangin sa Diyos. He prayed na magpadala na may ebidensya. Noon din ay there was a great rain and the nation was saved. So, nagkaroon ng ulan at naligtas yung nation niya sa tagtuyot. Kasi walang tubig kahit sa sapa, walang sa batis, walang tubig. Lahat tuyot, mga tanim wala, patay. At ang mga tao walang mainom. Biro mo naman 3 taon at kalahati. Hindi uulan. Walang yung mga ating mga dam walang laman. Wala din tayong iinumin kung halimbawa sa kapanahonan natin. Tingnan po ninyo. Pagka ang Diyos talaga nagparusa, nagbigay ng parusa sa tao, ay tatanggapin mo yung kaparusahan yun. Magtitiis tayo. Dahil kasi hindi tayo sumusunod, hindi tayo nagbabago. Ano po? Yun lang yun. Ang kailangan ng Diyos ay sumunod tayo. Tayo ay magbago. Sabi diyan, Elijah prayed for his nation and God answered prayer. So answered prayer si Elijah doon sa hiniling niya na magbigay ng ebidensya at yun nga, nagbigay ng ebidensya at umulan. At naligtas yung kanyang nation ni Elijah. Elijah prayed for his nation and God answered prayer. We need to pray our nation today. Tayo rin. Kailangan din natin ipag-pray ang ating nation. God will bring conviction and revival. One of the responsibilities of the local church is to pray for government leaders. 1 Timothy chapter 2, verse 1 and 3. Sabi diyan, una sa lahat ay isinasamo ko na gawin ang mga paghiling, mga panalangin, mga pamamagitan. Yung pong pamamagitan, intercede. Ano po? Sa English. Tayo'y mag-i-intercede. Ano po? At mga pagpapasalamat at patungkol sa lahat ng mga tao. Number 2, patungkol sa mga hari sa lahat ng nasa mataas na katungkulan upang tayo'y mamuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at paggalang. So dito man din ay meron ding kinakailangan na tayo ay sundin. So sa LPCF midweek, lagi ko po yung isinasama sa prayer time ng LPCF. Nakasama ang bansa at lahat ng namumuno sa bansa. Ang layunin nun ay upang tahimik at payapa sa buong kabanalan at paggalang. So kung ang pinagpapala ang isang bansa, ano po?
Ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Kasi bakit? Ipinagpe-pray natin ang ating bansa. Pinagpe-pray natin ang mga namumuno dito na kung maaari ay mawala na yung corrupt. Di po ba? Ang number one na nangyayari na nagiging sanhi ng kasalanan ng bansang ito ay dahil sa mga tao na namumuno. At yung kanilang ginagawa ay mangurap, ikurap yung pondo ng gobyerno. Supposed to be ito ay pera ng taong bayan. Nanggagaling sa mga taxes. Ano po? So, meron pa pong isang event, ano po, na mangyayari sa buhay ni Elias. Isang event na masasabi natin na talagang ang prayer ay powerful. Sa panalangin ay huwag kayong gumamit. Sabi niya sa Matthew 6 and 7. Sa panalangin ay huwag kayong gumamit na walang kabuluhang paulit-ulit na tulad ng ginagawa ng mga hentil. Sapagkat inaakala nila sila ay pakikinggan dahil sa marami nilang salita. So alam na natin na yung mga tao na nananalangin na ganon ay ipinapakita pa sa marami para makitang siya ay nananalangin. Supposed to be ay hindi naman ganon. Tayo'y mananalangin, sabi pa nga, pumasok ka sa iyong silid at doon ka manalangin sa iyong ama na ikaw at ang ama lamang ang nag-uusap. Alam niyo, masarap pong manalangin na tahimik. Pero dito sa amin, kahit na madaling araw, maingay na. Ingay ng tambutso ng motor, ingay ng tambutso ng jeep. Nagsasalambayan nyo, minsan naghahalin-hinam pa. Napakainam kung ikaw ay malapit sa bukid. Kagaya doon sa Mercedes, bukid kasi nung araw na yun eh. Nung araw, bukid yun eh. Doon, maririnig mo lang kuliglig. Huni ng ibon. Ano po? So, nandito tayo kasi sa siyudad, no? Kaya inang maririnig mo na ingay, na parang laging bagong taon. Kaya minsan, antok na antok ako, bigla akong nagigising doon sa tambutso ng jeep at saka sa motor. Ako. Ngayon, sa atin po na ginagawang panalangin ng mga hentil, ano? Sapagkat inakala nila ay pakikinggan dahil sa marami nilang salita. Hindi naman ganun ang Diyos eh, na marami kang salita na sasabihin. No. But it is a difference between vain repetitions and true believing persistent in prayer. Kasi ito ang ginagawa ni Elias sa kanyang pananalangin. Ito ay nakalagay sa Matthew 6:7. Pero ito yung true believing persistence in prayer. Totoo tayo naniniwala sa pagtiyatiyaga sa pananalangin. Ito po yung ginawang prayer ni Elias. Kasi hindi ba ang Panginoon nanalangin di sa Garden of Gethsemane ng 3 ulit. Ganon din si Paul. 3 ulit din siyang sa prayer na nanalangin sa Diyos. At siya ay dininig. No. Pero dito, ang ginawa ding prayer ni Elias ay 3 ulit. Malalaman po natin kung paano niya ginawa yon. Dito po sa unang King, chapter 1 hanggang 24. Sinamerize ko lang po ito. Kasi mahaba ito eh. Pero senior ko lang.
ang salitahan ng Panginoon ay dumating sa kanya. Kay Elias. Pinapunta siya sa silangan ng Jordan. Maghubli ka sa tabi ng batis, Cherit, na doon ka iinom sa batis. At uutusan ko ang mga uwak. Dadalhan ka ng tinapay at karne sa umaga at sa hapon. So, nang siya'y utusan ng Diyos, si Elias ay sumunod. Ang kanyang inutusan ng Diyos ay yung mga uwak. Alam niyo na ba yung ibong uwak? Maitim yun, yung laging nakatungtong sa likod ng kalabaw. Maitim yun. So, ang pinadadala sa uwak ay tinapay at karne sa umaga at sa hapon. So, dun pagkain ni Elias, walang kanin, tinapay, at karne. At hindi siya nagtagal doon. Sinabi ulit ng Panginoon, bumangon ka, pumunta ka sa Sarepta na sakop ng Sidon. May isang balong babae roon na pakakainin ka at doon ka na rin maninirahan. At pagdating doon, humingi siya ng konting tubig na maiinom at kaunting tinapay. Kasi siyempre, ginagawang lakad ni Elias wala naman sasakyan tricycle, jeep, taxi. Puro lakad. No? Puro lakad ang ginagawa. Siyempre, mauuhaw ka, tsaka magugutom ka. Kaya pagdating niya doon, sinabi niya doon sa babaeng balo, dalhan mo muna ako ng konting tubig na maiinom at kaunting tinapay. Ang balo ay may isang anak na lalaki. So ito yung pansamantala din na tinitirahan ni Elias. Ang highlight po dito ay ang panalangin may kapangyarihan na ginawa ni Elias. Sa verse 20 hanggang 24, yung anak ng babaeng balo ay nagkasakit at ang sakit ay malubha at nawala din ang hininga. So, ibig sabihin, malubha yung sakit at namatay. Sa madalit sabi. Kaya't ang sabi niya, dalhin mo dito ang iyong anak. Kasi si Elias nasa itaas, yung babaeng balo at yung anak nasa baba sila ng bahay. Kaya't sinabi ni Elias, dalhin mo dito ang iyong anak. Sa verse 20, at siya'y nanangis, umiyak. O Panginoon kong Diyos, dinalhan mo rin ba ng kapahamakan ang balo na aking tinutuluyan sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang anak? Question mark. Ang sabi diyan? Dinalhan mo ba ng kapahamakan ang balo na aking tinutuluyan sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang anak? Ang tinanong niya rito ay ang Panginoon. Sa verse 21, siya'y umunat sa bata ng 3 ulit. Ano ibig sabihin ng umunat? Tinaas niya yung kamay niyang pagganon doon sa bata na may namatay. 3 ulit, ginanon niya yung bata. Ano sabi diyan? Umunat sa bata ng 3 ulit at nanangis. Sabihin, 3 times. 3 times niyang ginawa yung panalangin yon. Sabi diyan, at nanangis sa Panginoon. O Panginoon kong Diyos, idinadalangin ko sa iyo, pabalikin mo sa batang ito ang kanyang buhay. Sa verse 22, dininig ng Panginoon ang tinig ni Elias, at ang buhay ng bata ay bumalik sa kanya, at siya'y muling nagkamalay. Sa verse 23, kinuha ni Elias ang bata, ibinaba sa loob ng bahay, mula sa silid sa itaas,
at ibinigay siya sa kanyang ina at sinabi ni Elias, tignan mo, buhay ang anak mo. Sa verse 24, at sinabi ng babae kay Elias, ngayong alam ko na, ikaw ay isang tao ng Diyos, at ang salita ng Panginoon sa iyong bibig ay katotohanan. So yung ginawang pananalangin ni Elias dito, hindi siya ang may kapangyarihan, kundi ang Diyos. Ang Diyos ang tumugon at nagpanumbalik ng buhay sa bata. Ipinapakita nito na kahit ang dakilang propeta, umaasa lamang sa kapangyarihan ng Panginoon. So, hindi mismo si Elias ang nagpagaling sa kanya, kundi yung panalangin niya na may kapangyarihan. At yung kapangyarihan yon ay galing din sa Panginoon. Lilinawin po natin, ano po? Ipinapakita nito na kahit ang dakilang propeta, umaasa lamang sa kapangyarihan ng Panginoon. So, sa madalit sabi, ang nagpagaling din dito ay ang Panginoon. Ano po? So, ito po yung kapangyarihan ng pananalangin. Prayer power. No? So, dito marami ang namangha na siya ay nakapagpagaling. Siya ay ginamit lang ng Diyos para yung bata mabuhay at gumaling. No po? So dito nakita po natin na ang magkaroon ka ng anointing, hindi iyon ang nagpagaling, ang Diyos pa rin. No po? Kaya yung iba sinasabi, tatawagin ko doon kita dadalhin para ka gumaling. Kasi anointed yun. Di po. Ang nagpapagaling na tunay ay ang Diyos na buhay. Si Jesus Christ at ang Diyos Ama ang nakakapagpagaling. So, lilinawin po natin ito na tayo ay maunawaan nating lubusan yung talagang pinanggagalingan ng kagalingan. Only God. Only God lang can heal our disease. Ano po? So, dito po sa susunod na ating itatopic ay prayer for the straying. Ito po yung last. Ito yung nasa James 5:19 hanggang 20. Sabi po dyan, while James did not specifically name prayer in these verses, the implication is there. Ito man ay hindi na-specify na name in prayer, ito ay kinakailangan din ilagay din sa panalangin. We must pray for the brothers who wanders from the truth. Ito yung pag-pray natin ng kapatid na natin na nalihis, naligaw. Diba? These verses deal with our ministry to a fellow believer who strays from the truth and get into sin. The Old Testament term for this is backsliding. Sad to say, we see this tragedy in our churches regularly. Sometimes a brother is overtaken in a fault. Binabanggit niya sa Galatians chapter 16, verse 1. Mga kapatid, kung ang isang tao ay natagpuan sa anumang pagsuway, kayong mga espiritual ay dapat manunggalingin siya sa espiritu na kaamuan. At tingnan ang iyong sarili, baka ikaw ay matugsuri. Sa ating mga karanasan, sa bawat churches, dito noon, merong ganun. Pero, hindi ko rin alam kung yun ay na correct. Kasi
wala na sila. No? Sabi diyan, ang kahulugan ng espiritu ng kabuuan ay pag-ibig at malasakit. So dito, maunawaan natin ng lubos na dapat ituwid ang kapatid, hindi sa pamimintas, hindi sa pagsita, hindi sa siya ay awayin, pagalitan, insultuhin, no? Kundi siya ay maituwid at maibalik sa tamang landas. Yun ang dapat gawin. Hindi natin siya kinakailangan na sumpatan, pagalitan, awayin, sitahin. Ano po? Kasi, paano mo siyang mapapanumbalik na bumalik sa Panginoon kung ganong uri ng pananalita ang sasabihin natin sa kanya? Mas lalong madadagdagan yung sugat ni nalikha o kaya sa tumalikod sa pananampalataya. Hindi natin yun dapat magagawin. Ito ang tinuturo dito ay ituwid ang kapatid hindi sa ano pa mang bagay, kundi sa layunin na siya ay maituwid at maibalik sa tamang landas. I remember na si Kuya Romer may kasama dito. Matanda na, nag-apply sa amin ng driver. Pero siya ay 56 na yata. Pero ano siya, ang lisensya niya ay pwede siya mag-drive ng mga candidate. Yung kasama ni Kuya Nomer ay nag-backslide. Ngayon, dahil ito si Kuya Nomer, matindi yung bibigay sa kanya ng mga salita ng Diyos. At ang sabi niya, isasama kita sa Bible study para lubusan ka na, na makabalik. Umayag naman. Yan ang kaso, minsan, hindi nakakating ng Wednesday kasi bumaha sa tayo. Kaya hindi sila nakarating. Sinasama niya dito sa meeting at nakakasama namin. Ano siya, may edad na pero medyo malakas pa siya. Mabait naman. Ang gusto niya, driver on call. Number 2 is pagpapakumbaba. Hindi mataas ang pagtingin sa sarili. Inikilala na tayong lahat ay maaari rin pagkamali. Kasi nga, tayong mga tao ay hindi mga perfecto. So, hindi tayo dapat na maging mataas ang pagtingin natin sa ating sarili. Kailangan kasama doon sa espiritu ng kaamuan ng pagpapakumbaba. Humbleness. Number 3, pagpapahinuhod, gentleness. Hindi marahas, hindi mapanakit na salita ang bibitiwan. Kundi may lambing at may naong pananalita. Alam ko na kasi yung malambing. Si AJ, kalato. Malambing. Malambing masalita. So, sa pagpapahinuhod, hindi talaga kinakailangan yung marahas na pananalita. Yung mapanakit na salita. Kailangan ay may kasamang lambing. Lambing. Ang hirap nung hinihimok mo na magbago. Pero sinisigawan mo naman. Hinubulyawan mo. Mga masasakit na salita binibigay mo. Paano magbabago yung tao? Hindi po ba? Number 4, mag-iingat sa sarili habang tinutulungan ng kapatid. Bantayan din ang sariling puso upang hindi mahulog sa parehong kasalanan. So, sabi dyan, mag-iingat pa rin tayo sa ating sarili. Habang tinutulungan natin yung ating kapatid,
bantayan din ang sarili nating puso upang hindi mahulog sa parehong kasalanan. Ang espiritu ng kaamuan ay mahinahon, mapagmahal at mapagkumbabang pagtutuwid na may layunin na siya ay maibalik sa Panginoon. Habang tayo mismo ay nag-iingat na huwag mahulog sa tukso. God disciplined the sinning members of the Corinthian church, even to the point of taking some of them to heaven. But this backsliding is also dangerous to the church. Mapaganib din ang backslider na nandoon sa loob ng church. Ano po? A wandering offender can influence others and get them astray. No? Ito ay nakakapaghila pa rin ng kapwa mananampalataya. May influensya niya at mawawala din tulad. So sa Matthew 11:29, ano sabi dyan? Magpasan kayo ng aking pamato at mag-aral kayo sa akin. Ito sabi ng Panginoon Jesus, sapagat ako'y maamo at mapagkumbabang puso. Si Jesus mismo ang huwara ng kaamuan at pagpapakumbaba. So, ang ating huwaran dito talaga ay ang Panginoon Jesus. Siya mismo ang huwara ng kaamuan at pagpapakumbaba. Sabi sa Santiago, chapter 3, verse 13, sino ang marunong at maunawain sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay ang kanyang magagawa sa kaamuan ng karunungan. So, yun ang sinasabi sa Santiago chapter 3, verse 13. If we are going to have an erring brother, we must have an attitude of love. Kailangan meron tayong pag-ibig. Bakit? For love shall cover the multitude of sins. 1 Peter chapter 4, verse 8. Higit sa lahat, magkaroon kayo ng malingas na pag-ibig sa isa't isa. Sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. The sinner here is a believer, not unbeliever. And sin in the life of a Christian is worse than sin in the life of unbeliever. Mas worse daw yung mga believer doon sa unbeliever. Kasi bakit? We expect unsaved people to sin, but God expects His children to obey His word. Ini-expect ng God na tayo mga anak niya. May kailangan sumunod sa kanyang salita. Ang mga unbeliever ay hindi talaga sila mas worse yung believer sa unbeliever. Ibig sabihin ito. Kasi bakit? Tayo mga believer pero hindi man tayo sumusunod sa salita ng Diyos. Samantalang to unbeliever, yung kasalanan niya sa buhay niya ay kasi wala siyang alam. O kaya ay yung mga nag-backslide, yung nawala. No? So, dito makita natin na what are do when we see fellow believer wandering from the truth. We should pray for him to be sure. But we must also seek to help him. He needs to be converted, turn back into the right path again. Kailangan siya ay maibalik. At sa tulong natin mga kapatid, siya ay makakabalik na. Ay dito nakita natin na tayo ay mga Kristiyano, ay dapat tayo mag-obey sa word ng God. Itong unbeliever, hindi pa nila gaanong alam yun. Pero ang tunay na pagbabago ay taos-puso pagsisisi.
aminin ang kasalanan. At ang Diyos naman ay tapat, para tayo inisip sa lahat ng ating kaya. Sa Lucas 22:32, sabi ni Jesus kay Pedro, ngunit ako'y nananalangin para sa iyo upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At ikaw, kapag ikaw ay nahikayat na, ay patatagin mo ang iyong kapatid. So dito, sinabi ng Panginoon Jesus kay Pedro, ngunit ako'y nananalangin para sa iyo. Kasi hindi ba 3 beses na kinaila ang Panginoon? Upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At ikaw, kapag ikaw ay nahikayat na, ay patatagin mo ang iyong kapatid. Lucas 15:10, sinasabi ko sa inyo, gayon din, may kagalakan sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanan. So sa ating pong church, na nandun yung ating respeto sa bawat isa, na inay napakahalaga para bilang magkakapatid kay Kristo. Yung respect. Respeto ang mahalaga sa samahang pagkakapatid. Sabi sa awit 103, napakaligaya at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ang lahat tayo ay nagsasama-sama. Awit 103 sa Psalms. So, atin pong laging isama sa prayer ay yung mga matagal ng nalihis ng landas, pero huwag hanggang ngayon, hindi pa rin nakakabalik sa Panginoon. Kung hindi man natin siya makausap, at alam natin ang name, isama pa rin natin siya sa prayer. Dahil kasi, hihipuin din ng Diyos yun pagdating ng takdang panahon sa buhay. Yun po yung sinabi ni Jesus kay Pedro na nananalangin para sa iyo upang huwag kang manatili sa landas na kinalalagyan mo ngayon. Kailangan mong makabalik. At ang gagawin mo lamang naman doon ay pagsisihan mo yung ginawa mo at nagawa mo. Kaya ikaw ay malikod. Iniwanan mo ang salvation na para sa iyo na tinanggap mo na nung una ay nawala pa. Nakakapanghinayang kung tayo ay malago na sa Panginoon. At tayo biglang nag-backslide, na-stumble. Sayang. Sayang na hindi malagay ang ating name sa aklat ng buhay. Sayang na hindi tayo maligtas. Halimbawa, ang init-init mo sa Panginoon, biglaan ng lamig. Ano ang dapat mong gawin? Kailangan mong gawin ay kausapin mo ang Panginoon. Sabihin mo sa Kanya ang laman ng puso mo. Yung nagawa mo. At pag nasabi mo, pinagsisihan mo, makakaasa tayo. Nahihipuin ka ng Diyos. Para ikaw ay makapal. Ang talaga lang kailangan ay pusong dalisa, pusong tapat. Nasa Diyos ay nagpapal.
Tayong lahat mahal ng Diyos. Pero dapat, gumawa tayo ng tama. Huwag natin gawin ang masama. Tayo. Dito tinuturo sa panalangin kung paano tayo lumadapit at kung paano din tayo tinuturo ng Diyos. Ating ipapanalangin ang ating prayer box. Mag-closing na din tayo. Makikuha yung pwede pang humabol. Maglagay doon. Pastor Kapit. Tayo lahat ay tumayo sa closing natin. Lord, sa oras po ito, patuloy kami nagpapakumbaba sa iyong banal at inaamin namin, Panginoon, na kung kami walay sa iyo, wala po kami magagawa. Subalit ikaw ay Diyos na makabagay at mapagmahal sa amin. Patuloy, Panginoon, isinasamo namin, Panginoon, sa iyo ang lahat po na nagtagay ng prayer request para po sa box nito. Na humihingi, Panginoon, ng tulong sa iyo. Humihiling, Panginoon, na malaya ka po mga kilos sa buhay nila. Alam namin, Lord, na ikaw ay Diyos na tapat. Diyos na di nagbabago. Patuloy, Lord, na sa iyo po mga tiwala na ang lahat ng nabulo dito sa prayer box ay ikaw ang natunay na nakakaalam ng lahat na nakasulat dito. Laman ang puso at isipan ng kanilang mga buhay. Patuloy, Panginoon, na humingi kami ng habag mo na ang tulong mo para po sa kanila ay mabigyan, Panginoon, ng kasagutan na gumula lamang sa iyo. Dahil ikaw lamang ang tunay na may magagawa sa bawat mga problema at pagsubok na dinaranas ng bawat tao. At patuloy, Panginoon, na sa iyo pong mga kamay. Lahat po nang naririto ngayon na nakatayo sa banal mong harapan. We pray, Lord God. Ang lahat po ng kanilang mga dalangin pagsusumako sa iyo. Patuloy nga, Panginoon, silang kapatay. Tulungan at tingin ang kanilang sakot dalangin. Alam namin, Lord, na ikaw ay Diyos na nagpapala. Diyos kang kumikilos. Ang kaparaanan mo ay tulad namin mga tao. Patuloy, bless mo po ang bawat pamilya namin ito. Bawat mga babae at
tunay na sa iyo, O Lord, ay nagtitiwala at umaasa. At kami lubos na nananampalataya sa iyo. Sa iyong second coming, Panginoon, makakasama po ang NPCF Church. In Jesus' name. Gagipin, O Lord God. Itinataas ko, Panginoon, namin sa iyo, O Diyos, ay ang bansang Pilipinas. Patawarin mo, Panginoon, ang kasalanan ng bansang ito. Patawarin mo, Panginoon, ang iba't ibang lahing nakaraan sa bansang ito. Sapagkat nasusulat sa banal na kasulatan sa 2 Chronicles 7:14. Lord, in your mercy and love for the Philippines, I lift up to you, nawa ay mahil ang aming bansa. It is written, if my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will heal from heaven, and will heal their land. Patuloy, Lord God, patawarin mo po dahil ito na narito ngayon sa panahon ito. Lahat ng mga kasalanan na nakikita mo, ginagawa at nangyayari sa bansang ito. Lalo na, Lord, yung mga bagay na natutukso ang bawat tao sa pagnanakaw. Mga bagay na tawag ng laban ng pangangalit niya. Mga bagay na pagsisinungaling. Dahil alam namin, Lord, na ang lahat ng ito ay hindi makakarating sa iyong pungharian. Kaya we pray, Lord God, have mercy, Panginoon, sa aming bansa. At sa lahat ng mga taong narito sa bansang ito na naninirahan. Ikaw lamang, Lord, ang may magagawa para mahil ang bansang Pilipinas at ang bawat Pilipino sa lahing ito na narito po kami. Lumalapit kami, tumatawag sa iyo, humingi ng kahabagan na patawarin mo po kami sa lahat ng mga kasalanan narito sa bansang ito. Dahil alam namin, Lord, na kapag kami lumapit sa iyo, pusang nagpapakumbaba kami, Panginoon, sa iyo. At hinihingi namin ang kapatawaran ng lahat ng mga kalikuan sa bansang ito. Patuloy ka, Panginoon. Dingapin mo, Lord, kami na narito ngayon, na hindi po namin danasin, Panginoon, ang lahat ng dinadanas ng mga bansa sa buong mundo. Matawag kami sa iyo na sa ulolo upang ang bansang ito, Panginoon, ay gumaling. Gumaling ang bawat Pilipino sa lahat ng mga uri ng kasalanan. Lord, ikaw lamang ang tangi namin pag-asa. Ikaw ang aming buhay. Patuloy bless mo ang bawat pamilya na sa bayan ng Pilipino. Natangi sa iyo lamang kami umaasa. Nagtitiwala ng lubos sa iyo at nananalig kami ng lubos sa iyo. Dahil alam namin, Panginoon, nakikita mo ang lahat ng nangyayaring kaganapan sa bansang ito at sa bawat pamilya na hindi buo. Kaya we pray, Panginoon, with your mercy and love for us. Patuloy mo kong pagalingin ang bansang ito at ang bawat Pilipino na naninirahan sa bansa. Patawarin mo yung mga lahi na nauna at ngayon. Dahil ikaw lamang ang tanging Diyos na may magagawa para kami, Panginoon, ay gumaling. Ikaw lamang, O Diyos, ang
pag-asa namin sa buhay ng aming inanganak. Alam namin, Lord, na nakita mo araw-araw ang mga kasalanan naglipanan. Hindi lamang sa bansang ito, hindi sa buong mundo. Kaya I pray, Panginoon, let your mercy and love ay patuloy tumaloy, Panginoon, and forgiveness, O Lord. Maranasan po ito ng bawat tao sa bansang ito at sa buong mundo. Maraming po salamat, Lord, dahil ngayon pa lamang ay inangkin na namin ng aming pong paglapit at pagtawag at susumamo sa iyo. Ngayon ang pagtingin at lingkod. Thank you po, aming Ama, sa kahabagan ng puso mo para sa aming mga tao. Maraming po salamat. Bless mo po ang bawat pamilya narito, bawat lalaki at babae narito at mga bata. Patuloy mong bless ang lugar na ito na ibinigay mo, hiniling sa panalangin ay tinugon mo. Ito po isang buhay na patotoo na sa pamamagitan ng panalangin ay tumugon ka. Lord, thank you po sa lahat, Panginoon, na ikaw lamang ang tanging naming kailangan sa aming pong mga buhay. Kaya, Lord, maraming po salamat sa iyo sa ginawa mo sa puso para sa amin. At hindi, Panginoon, kami na tatalikod sa iyo. At patuloy namin, Panginoon, hinihiling na patuloy, Panginoon, na mag-init pa kami sa paglilingkod sa iyo. Dahil malapit ka na po sa iyong ikalawang pagpapalik. Maraming po salamat. Bless po po ang lahat ng narito at sa bawat mga panalangin hinihiling nila sa iyo, O Lord. Nawa ay tingin mo ang bawat isa. Thank you po, O Father God. For this all we pray.